Good morning. Yes po, it's been a while. Ngayon lang ako nakapag live sa cellphone gamit ang binigay sa akin ng mga taga Canada na USB mic. Ay, hindi pala USB. Ano ba tawag dito? Bluetooth, DJI wireless mic. Opo. Kinakancel niya po yung noise at the background. Tapos pwede ko pa siyang lakasan up to 12 dB plus 12. So mas malakas po siya, no? Wala lang, samahan niyo ako mag elliptical dahil nababoard ako dito. Shout out George Doug. Pwede po tayong magbatian lang, 1 hour batian. Opo. Dahil love po natin yung mga viewers, ay 1 hour tong batian non-stop. Opo, saka sayang po yung aking unli data, Facebook unli. Opo, so kanina kausap ko si George, ka-chat, lagi naman yung nagchat-chat. Isa na siyang milestone follower. So sobrang tagal na niya nagpo-follow sa akin. Nag-comment siya, pinopromote niya yung kanilang Fiesta ng Diyos. Fiesta ng Diyos is kainan. So sabi niya, invite ko daw yung mga kilala ko. At siya rin daw mag-i-invite. Sabi ko, okay, para maraming makakain ng lechong baboy. Opo. Tapos, he later on said na magpa-fiesta rin daw ako para maraming makakain. Sabi ko, ang pagkain namin, ang pinapakain namin, hindi lechon, hindi pagkain napapanis. Ibig sabihin, hindi alam ni George, hindi niya alam yung talatang pagkain hindi napapanis. Kaya itong si George ay kahit mag-debate kami yan, hindi yan mananalo sa akin. Kahit Bible pa. Dahil ako ay nag-aral sa paanan ni Bess. Maraming laway ni Bess. Oo, ewan ko kung nalawayan siya ni Bess. Baka wala namang laway yan. Matatalo kita sa debate, George Doug. Pero lagi kong sinasabi, mahal ka pa rin namin, Brad George. At sana ay makita mo yung nakikita rin namin. Kasi nakikita na namin yung nakikita mo eh. Oo, na kayo ang bayan ng Diyos. Kayo ang tinawag. Napaka-special nyo. Yung doktrina nyo lang ang tama. Sa lahat ng doktrina sa buong mundo, yung organization lang ninyo ang tama. O, sabihin nyo hindi. Iglesia ni Cristo ba tama ang aral? Para sa inyo, hindi. Lahatin mo na, SDA, Jehovah. Lahat yan mali. Kasi nga yan yung inattack ni Best dati. So, one true church kayo na kailangan umanib. Pero style nyo lang yun na kailangan umanib. Ang totoo ay nagtayo kayo ng sarili nyo. Pinarehistro nyo dahil required, sabi nyo, sa government. Pero, who knows kung anong interpretation ng mga talatang yon. Oo. So, ang nanggagaling na meaning o interpretation ay galing kay Bess. Opo. And infallible yon kasi wala namang tumututol sa kanya. Pag may tumutol sinashutdown agad yun, bawal yun. So that's a manifestation of a cult leader. Oo, tinawanan nga siya ni KBR about doon sa halal sa gatas. Sa buhay pa daw yung baka. Bakit bawal yung Toblerone at yung fresh milk? Buhay pa yung baka. So it doesn't make sense na halal yun. Oo, hindi naman pinatay yung hayop.
May nagawa ba si KDR nung panahon na yun? Wala. Kasi he is the supreme leader. Oo, parang yun sa North Korea. Supreme leader. So, ganun tayo dati. Eh kung si George ay hindi ko alam kung kailan naanib to. Siguro matagal na rin, no? Parang nabanggit niya early 2000s. Hindi kasabayan ko to. 2001 ako eh. Eh pareho tayo nang narinig, no? At alam mo, George, na hindi nangyari yung 10 to 15 years. Maximum 20 years. Alam mo yan, George. Oo, minsan lang yan, George. Hindi naman nangyari. Eh di bulaan. Opo. Eh kung sabihin mo, hindi naman definite yung date. Hindi definite yung date ng pagbalik ni Kristo at saka yung kapighatian. Pero meron siyang timeline. At lumampas na dun sa timeline. So that makes him another doomsday cult leader. Oo. So yung ginagawa nyo, magpakain, pesta ng Diyos, it's fine, no? Ang gago ko naman kung sasabihin kong mali magpakain. Tanga lang magsasabi nun. Okay lang yan magpakain. Ang kino-compare lang namin, yung dating belief nyo nung si Bes pang naumuno. Ang sabi nyo, hindi sa pagkaing napapanis. Diba? Oy, shoutout. The Herd Truth with Ali. Happy SPBB. Apo. Ayan. Like yung Happy SPBB. Yung SPBB po ay isang ritual yan eh. Tradition eh. Oo. Tradition, ibig sabihin, parang Katoliko lang din. And any other religions out there. Oh, George Doug is watching. Nakalagay, oh. Bring them on camera. Sige, papasokin na si George. Ask George to join the live broadcast. Okay. Couldn't add guest. This person was unable to join because of technical issues. Pambihira, George. Minsan lang to, George. Magdebate tayo. Oo, lalabanan kita ng laway sa laway. Para meron tayong laway. I think mas marami akong laway kaysa sa'yo. Oo, Biblia ang basehan ko. Oo. Saan mo babasa yung yung fiesta ng Diyos na nagpapakain ng lechon? Lechong baboy. Sige. Tara, dali. Debate tayo. Akit ka, George. Invite kita. Hindi naman kasi ganun dati eh. Oo. And you know it. Oo. It's tradition and you know it. But George, ayaw mo na umakyat, George. Lira ka. Nabahag na naman ang buntot ni George. Dog. Buti pa yung aso kong si George. Mabait. Pag sinabi kong sit, sit siya. Saka tuwan-tuwa siya. Kumakawag yung buntot pagka pinapakain ko siya. Oo. Si George ay wala. Hanggang chat lang. Comment. Ano lang siya. Ano yan? Keyboard warrior. Oy, hello. Muichiro Tokito. Bawal ang Pasko, pero wagas sila mag-celebrate ng kinikilala nilang Sogo. Yes po, pag birthday niyan, may pa-birthday. 10,000 pesos per table. Pambira. So, happy SPBB, pero tinapat sa Pasko. E di yun din yun, iniba niya lang ng konti, tradition pa rin yun. Ang sinasabi nila dyan, hindi daw, tinatapat daw yan sa Pasko kasi para makaiwas daw mga kapatid sa inihaing sa Diyos-Diyosan. Oo, and later on okay naman din daw dahil si Jesus din naman daw yung sineselebrate. Oo nga no, George. Di ba si Jesus ang sineselebrate ng Catholic pag Pasko?
O di anti-Christ ka ba? Pambira. And hindi naman uso na yung yung religious side nun kasi minsan ka lang, nagsisimba lang and then that's it. The rest of the day, kasama mo na yung family mo. Oo, so it's family day basically, hindi yung Jesus. Ewan ko, may laban ka kay Jesus. Mabait naman si Jesus at maganda yung mga philosophy na dala niya. Pero hindi po siya ang nauna. Marami pang naunang mga sugo. Oo, hindi naman sugo. Philosophers. Yan. So, mali po talaga. Pero, as a human being, kung gusto nyong magpakain, which is ang goal ay, ano ba ang goal nyo? Diba, mag-proselytize, recruit, magpa-doktrina sila at dumami ang members. Hindi ba yon? At saka makaalam ng doktrina nyo para maikahon nyo sa inyong malaking kahon. Yun naman talaga eh. Huwag na tayong magplastikan. Bakit nagpapalitsyon kayo? Old style yan ng pang-akit. Ang ginagawa lang yan sa mga yung tinatrap na mga hayop like daga. You lure them in using food papunta sa kulungan. Pag nandun na, isasara nyo na yung kulungan. Oo, di ba? Ang ganda ng analogy. Wait lang, ba't nawala? Knock ng teteng, nawala. Sorry. Sabi ni Moichiro Tokito, puyat si George. Nagsimbang gabi. Ang bihira. Katoliko ka na ba? George Doug, ayaw mo naman akong kausapin eh. Tinag na kita sa subject. Sa description eh. Ayaw pa akong kausapin. Papatunayan mo lang na tama yung kumain ng lechon. Lechong baboy. Oo, scientifically nga, hindi papayag si Doc na may ganyan-ganyan dahil masama yan sa yung taba-taba ng baboy ay nakaka-high blood at makolesterol. Oo. So, health-wise pa lang ay hindi na siya maganda. Oo. Although, okay lang naman din. Apo. Sige lang. Tuloy nyo lang. At sana ay mapakain nyo rin kami. Hindi naman nakakarating dito sa amin yan eh. Kami pa ang lalapit. Dapat hatiran nyo kami sa bahay namin. Oo, George, dalan mo ako sa bahay ng lechon. Hindi yung tatrapin nyo pa kami. Pagpunta namin dyan ay itatrap nyo na kami. Gusto nyo po magpa-doktrina. Dahil sa pagkain, mababaw yon. Napakababaw na dahilan na ako ay umanib dahil pinakain po ako. Oo, ang sabi ni Kristo, hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi sa tinapay na pagkain bumababa galing sa langit. Oo. Yan ang tutulan mo, George. Oo. Bakit meron kayong pang-lure na pagkain? Hindi ba maganda mag-Bible Expo? Yun ang pinakamaganda. Matibay yun. Kasi brainwashing yun eh. Sa utak ang diretsyo nun. Yung pagkain sa tiyan ng diretsyo. Pagka galing sa tiyan, saan ba lumalabas? Sa daanan ng dumi. Opo, wala pong kwenta yan. Mga ganyan-ganyan. So, temporary lang yan. Pag na-realize nila na niloloko nyo lang sila, aalis din yan. Opo. So, wag ganon. Dapat alam mo yan, George. Hindi ko lang kung nagmanggagawa ka. Pero kami, ni Mochiro, ay manggagawa. Opo, adsit pala siya. Ako, manggagawa. Manggagawang kanin. Sampay bakot. Hindi, joke lang. Grabe.
Anday kong nila ang ano dyan, oras at panahon. After ng pasalamat, nagdadrive ako NLEX pauwi ng Manila sa may Paranaque. Ang layo nun ha. Dinadrive ko yan, puyat na puyat ako dahil inantay ko pa si Puto. Inantay kong gumawa ng outline para ipamigay sa buong distrito namin sa South. Ako yung kumukuha nun, tapos ako pa driver, tapos karag-karag pa yung sasakyan naming van. Yung van na yun tumitirik, nag-overheat. Binubuksan ko pa yung ang tawag doon, yung sa may makina, para lagyan ko ng tubig yung radiator. Opo, ganun po siya. Papahinga kami. Yung mga manggagawa, puyat na puyat, nasa loob ng van at tulog. Oo, ako lang gising. Di aandar na ulit kami. Aantokin ulit ako. Sinusuntok ko yung sarili ko. Sinasampal ko para magising. Dahil pag kami na disgrasya, mga 10 manggagawa ang mamatay. Oo. Ganun po yung tungkulin ko dyan dati. Ginawa akong driver at manggagawa. Ay, hindi pala. Yung pagiging manggagawa ko, volunteer yon. Since marunong ako mag-drive, ako na po ang driver ng buong district staff. Staff po kasi ako Meron kasing mga manggagawa, hindi naman staff. Ano lang sila, dumidestino lang, tapos uuwi na, ganon. Pero kami talaga, nag-stay kami sa district office. Doon na kami natutulog. Oo. Minsan nga, wala nang matulugan doon sa office. Natutulog na ako doon sa, sa van. Maluwag Oo, pwede na doon. Kaya lang, sabi ni Fred ay nag-aamoy B yung van, no? Kasi tinutulugan ng mga lalaking manggagawa. Hindi naman siya nagbigay ng pabango. Oo. At walang halos maintenance yun. Change oil ko nga yan Ako pa nagbayad Oo. Tapos nasira siya. May gas-gas. Pinagawa ko pa dun sa kapatid. Oo, hindi pa nabayaran yun agad-agad. Oo, inutang pa namin yun. 7K, tanda-tanda ako. Tapos yung pinangbayad doon, inutang ko pa sa president ng lokal. Diyan sa Taguig. Oo, hindi ko alam kung hindi yata nabayaran yun. Sabi na lang sa akin later on nung president, si Brad George Evangelista. Sabi niya, bro, okay na yun. Tagal na Oo, yaan mo na yun. Parang 2K lang nabayad ko. 7K yung total. Ang nabayaran ko 2K. Yung 5K sabi niya, hayaan mo na. Sa district naman yun, tulong ko na lang kami niya. Shoutout kay Brad George Evangelista, asawa ni sis ano pangalan? Nakalimutan ko pa na. Basta silang mag-asawang Evangelista dyan sa Taguig. Oy, shoutout, I'm a rider. Bro, pa-share naman throwback photo niyan. Yung mga moment na yan. Opo, meron ewan ko, sa Facebook ko yata na-share ko minsan. Payat na payat pa kami. Opo, balik-balikan ako dyan sa may MMDO, Metro Manila District Office. Yung kaperahan po ng distrito sa South, dinadala ko doon. Oo. Pinakamalaking dinala ko ay Milyones. Isang gabi lang yun Milyones. May kasama akong pulis na kapatid. Just in case. Nire-risk ko pala ang buhay ko na kami ay ma-hold up. Oo. Dinala namin sa division. Bibilangin nila yun. Dapat walang kulang yun. Matindi. Tapos, wala namang binababa sa mga lokal. So, kawawa yung mga lokal dahil naghihirap sila. Puro
paakyat ang ang pera. Dahil kailangan daw ng gawain. Oo. So, pagdating sa division, yakyat ulit yun sa central. Sa admin. Diyan sa may apalit. Oo. Sila Sis Jean na hawak nun. At wala na kaming visibility. Saan napupunta? Bahala na sila doon. Wala namang report. Financial report. Wala namang kapatid na humihingi ng report. Subukan mo humingi. Di duda ka sa gawain sa mga nanunungkulan. Matatag ka. Red tag ka na ikaw ay kalaban. Opo. Pero lahat po yun ay ginawa natin para sa gawain ng Diyos. Ewan ko si George kung ginawa niya yung mga ganon, no? Araw-araw kaming puyat. Oo, may mga morong-morong pa yan. Nak ng teteng. Nung isang beses nagmorong kami, natulog lang ako doon sa room. Hindi ko alam kung room ba o nag-tent kami. Hindi ko gano'ng maalala. Pero dahil sa puyat ko nung gabi, before that, buong maghapon lang, tulog lang ako sa morong. Bahala silang zumba-zumba doon. Tinuturuan ni Brad Tito Paz I'm not sure kung dahil si Tito Paz. Siya yung nag-i-instruct sa mga kapatid mag-zumba. Oo, exercise sa umaga. Oo, tapos may mga activities sila, team building activities. Ako tulog lang. Oo. Dahil gamit na gamit sa gawain. Ako lang naman ang driver. Bilang ang aking share. Madala ko lang sila ng ligtas doon at may uwi ng ligtas. Yun na yung aking kabanalan. Oo. Pero lang naman, sila lang nakaisip ng kabanalan na yun. Pampatibay daw, pampa-brainwash. Hindi naman kailangan yun sa kaligtasan. Ang totoo, nagbayad pa sa morong. Kung libre sana, lahat libre ng church. Dahil marami nang umakyat. Ilibre nyo na yung mga beach at team building, di ba? Kaya lang, hindi may bayad pa. Lalo na ngayon, mas mahal na yung KD Rock. Dahil mas maganda yun Leisure Park. So, kahit yung mga gumawa doon, kahit mga workers, ayan sila Logix. DJ Logix ay nung huling meeting nila doon, pinatawag sila ni Kuya, no? Metro Manila Old Workers, sabi. Pagpunta doon, kinikwento ni Logix sa akin, sana libre na dahil utang na loob niya sa mga manggagawa, yung nag-aalaga sa mga tupa. Nagbayad pa sila. Pambira. Di ba? Kumbaga, trusted, taga-kolekta, taga-brainwash, ay, pinagbayad pa rin, walang kawala. Oo, kumbaga, kamag-anak mo na nga, pinagbayad mo pa ng entrance. Sana man lang ay pinakain mo, sabi sa Biblia. Ang isang, ano ba yon? Oo, kahit isang sarong tubig na malamig. Pag ang kaaway mo nagutom, pakainin mo. Pag nauhaw, painumin mo. Kaaway yon. Yun pa kayang mga manggagawa mong manggagawang kanin. Pambira. So, nagrarant sa akin si Logix dati. Oo, ba't daw ganon? So, naisip daw niya, kulto pala. Anong saklap? Shoutout. Belona. May live pala. Buti na lang. Umabot ako. Indeed. Ayan. Parang si Tyrell Oo. Hello. Shoutout. Adesa Igop. Adesa Igop. Baliktad ba yung name mo? Pogi yung Igop, di ba? Pogi. Azeda. Baliktarin ko. Tama. Adesa Azeda Igop. Mira. Sige, hindi ko na isipin yung pangalan mo, brother. I'm a rider. Agree naman ako, bro, na talagang
ang daming gawain at gastusin noon, lalo na ang live broadcast. Pero ngayon, kung kailan mas madali na at mura mag-broadcast, tsaka nawala yung Bible Expo, debate, at mag-preaching sa SOCMED. Noon, grabe talaga ang hirap, lalo na mga kaso na hinarap. Laban talaga tayo. Mga workers talagang lagari ang paggawa. Kahit walang sahod, kahit kapos, pati allowance, laban. Kaso ngayon, nga. Opo. Sabi ni I'm a Rider. Sige, isa-isayin natin, no? So, broadcast. Opo. Ewan ko, may live sila. Hindi na ako nanonood eh. Siguro may live, pero ano na yon, mga game show. Ngayon, kung kailan mas madali at mura. Yes po, ang laki ng minura kasi hindi na tayo sila pala. Ba't nakikitayo pa ako? Hindi na sila nag-hire ng slot sa TV. Nawala ang Bible Expo. Alam mo kung meron kang espiritu ng Diyos, araw-araw ka magba-Bible Expo. Kasi ako nga halimbawa, na-realize ko, ako yung kinakasihan ng Diyos. Araw-araw ako Bible Expo. Umaga, twice a day. Umaga tsaka gabi, kain lang, pahinga ko, tsaka CR lang, pahinga. Oo, debate. Yan, debate. Lahat. Dedebatehin ko kasi nasa akin ng katotohanan eh. Diyos na rin Diyos ang kasama ko, pati ako Diyos na rin eh. So, araw-araw kong gagawin yan, guys, non-stop. Katulad nitong ginagawa ko, nag-exercise ako. Nangangaral pa rin ako. Siyempre, nasa akin ang Diyos eh. Oo, sinong mga kalaban sa akin? Si Badong nga eh. Nasa kanya daw ang Diyos eh. Ewan ko, sinong Diyos yun? Diyos na bastos siguro. Oo. Grabe talaga, hirap lalo. Mga kaso-kaso, hinarap. Siya rin po may gawa nun eh. Kung ano pinagsasabi niya eh. Ad hominem eh. Oo, sinabihan niyang gorilla si Kilyaw ba yun? Or nakalimutan ko. Sinabihan niyang bulang propeta si Almeida. Di nakasuhan siya. O sinong magbabayad? Di yung mga kapatid. Dapat siya lang, di ba? Bakit? Siyempre, tulong sa gawain. Gawain pa ba yung panglagay sa judge? Siya nagsabi nun eh, di ba? Maglagay daw siya sa judge eh. Talo pa rin eh. Nadali siya ng judge. Oo, dapat yun na kasuhan ng bribery. Oo. Kahit walang sahod, kahit kapos, pati allowance, laban. Actually, si Kuya Adel, never daw siyang humingi ng allowance. Ako never din, Parang may isang beses na talagang kapos na kapos. Humingi ako pamasahe. Natuwa naman ako pero hindi ko na inulit. 100 pesos lang yun. Makauwi lang galing na palit. That's it. Pero kung totoo kang worker, hindi ka ihingi. Tsaka minamarkahan namin kung sino yung humihingi palagi. Sa district namin, 2 lang. Oo, si Sis saka si Brad na palaging humihingi. Markado yon. Iikot ang mata ni Sis, treasurer namin. Humingi na naman ba siya, Wala na namang pera eh. Walang pamasahe. Tapos iiling-iling yun. Kasi babawasan na naman yung funds ng district. Oo. So para bang utang na loob mo pa na ikaw ay didestino. Oo. Ang dami-daming pera ng iglesia. Hindi man lang mabigyan ng pamasahe. Kaya ako pag nagre-remit ako ng pera, binigyan ako 800 pang gasolina. Ang ginagas ko lang 600 or 500 para
Hati kami ni Brad Joseph, yung kasama ko nagre-remit. Tig 150 kami doon. May pamasahe na kami the next day. Para-paraan lang. Opo, hindi po namin yung sinabi kahit kanino. Ngayon na lang. Kasi 20 years ago na yan. Pero, pag nanakaw ba yon? Hindi. Para sa gawain yun. Oo, sobra naman talaga yung binigay na panggas. Oo, minsan nga nagmumotor lang ako. Nung destino ko dati, individual. Nagmumotor lang ako eh. Kaya dahil ko na tarating na mga kapatid na may kapansanan. Opo, yan po ang buhay namin as manggagawa. Ha ha ha, game show. Opo, Belona, natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa ang unang nagkita? Panahon ng kamusmusan sa piling ng mga bulaklak at halaman. Doon tayo nagsimulang mangarap at tumula. Ang bira. In love ka na naman ba, Belona? Oh. Brad Calatao, yang Hi Brox. Opo, good morning. Ha, oo. Tapos, naalala mo nung nag-ed sa DOS sa panahon ni ERAP, may buses pa tayo na nag-service papunta EDSA after ng pasalamat yan. Opo. Inactive yata ako niya. Oo. Hindi ko matandaan. Wala akong ganong memory. Natatandaan mo pa ba? Inukit kong puso sa punong mangga. Ang bira. Asa na? Wala. At inalay kong gumamela. Magkahawak kamay sa dalampasigan. Malayang tulad ng mga ibon ang gunita ng ating panahon. Apo, gaya ng dati. Gaya ng dati. Gaya ng dati. Yes po. Naalala mo pa ba nung naglalaro pa tayo ng Nintendo? Ayan, Dexstone Galbrox. Paano ka magbaba ng patarget noon? Ay, hiyang-hiya po ako maningil. Kasi po, lang ako pantakip lang ako sa destino. Sa doktrina, pag absent yung regular, ang ginagawa ko, viewing sa umaga, 5:30 sa lokal ng Alabang. Ako po yung doon. Nagpapa-viewing, meron akong kapirasong papel na nakasulat doon. Ang kulang pa sa bayad sa morong. So, hindi nagbayad yung mga kapatid pa, So, sisingilin ko yun, mga kapatid. Doon lang po ako sa likod. Yung mga hindi pa po nakakabayad ng ticket sa morong, puntahan nyo lang po ako sa likod. At marami pa po tayong hinahabol. Sana po ay makapagbigay po tayo, mga kapatid. Ayun lang po. Ayan po ang paraan ko paano manghingi or magbaba ng patarget. Opo. Simple lang. Tapos hindi ko na ginagaslight. Kasi mahihain po ako dati. Saka straight to the point ako. Hindi po ako nagmamakaawa. Kung may magbigay, edi salamat sa Diyos. Kung wala, edi bahala silang mag-abono. Basta ako binaba ko, yun lang. Ngayon, di na nangaral si DSR, mas marami silang kwarta. Pero mga kapatid, target pa more. Opo. Belona, ang mga punot halaman ay kabiyak. Bira ka ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panahon ang pagkakataon, maibalik ba ang kahapon? Ako, in love na naman. In love na naman si Shirley. Ako. Ngayong ikaw ay nagbalik at tulad ko rin ang iyong pananabik. Makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tula at pangarap. Ngayon ay naglaho na. Saan hahanapin pa?
Bira. Dexton, ang galing magbaba ni Kuya Brox. Opo, konting paawa effect. At simplihan lang natin. Dahil sa sobrang simple, ay wala pong nagbigay. Wala po ako nasingil. Kaya po, never po ako na regular dyan dahil ang regular kailangan magaling maningil, mangolekta ng pera. Ako, kolektor ng pera. Yun daw sabi nila sa ibig sabihin ng KNP, kolektor ng pera. Hindi po ako nagsabi noon. Sila lang po. Wait lang. Nawala yung comments. Sa panahon ng aralan, pinagdedebate pa mga workers para alam nila tindigan ang tema, kaya kahit sinong workers talagang harap sa iba't ibang mga ngaral. Ngayon, walay. Kasi dapat walang kibuan. Opo. Pwede naman din walang kibuan. Yun yung ginagawa ni Enoch Hay. Tambay lang siya doon, maging mabait, at meron siyang nahihikayat dahil nandun siya. Oo. So, walang kibuan yun. Na FLM kita, ha ha ha, habi ni Belona. Kanta yan. Alam ko naman kanta yan. Bira ka. Oo. May bago na naman silang naisip na gampanin, Brox. Gampanin? Sabi ni Badong. Hindi pa kasi tapos yung bahay ko. Bahay ko? Sabi niya. I don't think it's yours. Ang birang Badong to. Oo. Parang yung meron kasing binigay sa aking motor. Binigay? O baka pinagamit lang sa'yo. Bira ka Badong. Oo. Sa lahat ng mayabang, ikaw ang walang pag-aari. Oo. Sana man lang ipakita mong sa iyon. Kasi hindi mo tatanungin sa bahay. Sa bahay? Bahay ko? Bakit mo tatanungin na bahay ko? Ibig sabihin hindi sa iyon. Hirang Badong to. Dapat pala may workshop ang MCGI para magaling aarte pag magbaba ng patarget. Wala po So, meron lang screening sa Biblia kung paano ibaba yung paksa. May outline. Tapos pag dudugtongin mo yun sa examples. Pero yung pagbaba ng patarget, siguro hiwalay na meeting yan sa mga regular workers. Hindi nga po kasi na regular. So, meron lang kaming screening kasama yung mga hanggang half-timer. Merong pailan-ilan na regular na sumasama sa ganon, pero hindi po sila required. Meron silang separate na screening meeting. Madaling araw yun guys, mga 10 PM yun hanggang mga 2 or 3 ng madaling araw. Yun nga yung time na nanakaw yung motor ko. Pinark ko doon sa labas ng office ng Legacy for Life sa Paranaque. Pinark ko lang doon. Nag-screening kami, meeting. Paglabas ko po, wala na yung motor ko doon. Hindi man lang ako tinulungan ng mga kapatid. Iyak ako noon. Dalawa ako ng pagkakatipon sa lokal ng sukat. Kantahan pa lang umiiyak na ako. Sabi ko, Lord, pambira. Ginagawa ko na nga to para sa'yo nanakaw pa yung motor ko. So narealize ko noon, kahit anong iyak ko, kahit anong panalangin ko, hindi na yun mababalik. Nireport ko na lang sa police report. Hindi naman din ako tinulungan ng kahit sinong kapatid. Mag-isa lang ako nag-report. Tapos hanggang sa wala na. Wala namang concern yung mga kamanggagawa Kanya-kanyang kanya-kanyang buhay lang din Ayun, nakwento ko lang yung pagka-nakaw sa aking Honda Wave 110. Yun yung uso noon
Anong sagot mo doon sa nagmura si MIC na na-record kasi pinilit umakyat sa bundok at muntik mahulog ang pickup truck? Tao lang. Opo, nakapagmura. May kilala nga ako Jesus, Jesus, Bible, Bible. Nabangga. Nakuha ng video. Ang lutong ng mura nagulat siya So, shoutout kay kapatid. Hindi ko na lang sasabihin kung sino, pero narinig natin yan, di ba, Belona? Ang lutong ng pagkakamura. Pero ano yan? Makajos. Opo. So, natural po yan. Magmura. Pag nagugulat. Nagulat si Brad Sunny. So, kahit ano pang sinabi niya, it sounded like mura. Bira. Bro, sorry, kamusta si Doc J? Ilang buwan na wala siya upload. Sumampa po siya sa amin minsan Nag-share siya ng Bible or YH Elohim nga ganun. At Gnosticism, pero hindi ko alam. Opo, baka busy lang siya at ini-invite po namin siya sa Broccoli TV na mag-discuss kahit pa paano ng kanyang mga na-discover ayon sa kanyang pag-aaral. Belona, ganun talaga. Yung pakinabang lang ang hanap ng mga yun. Walang pakialam sa mga kapatid. Opo, kanya-kanya. Zombie kasi yun mga zombie. So, kahit mag-open up ka, nanakaw motor ko talaga, nanakaw. Nako, sige, dadalo ka ba mamaya? Walang yun, hindi ka niya tutulungan na like, samahan kita. May kapatid tayong polis dyan. I-report natin. Wala po, ako lang po mag-isang gumawa na. Ayun, mahirap na nga. Hiningan pa ng pa-target, sabi ni Belona. Apo, kailangan po ng gawain Gipit po yan lang ang iglesyang hindi na natapos-tapos ang kagipitan. Dapat ang sinasama ng Diyos ay hindi nagigipit. Nasa cult playbook kasi yun Kailangan gumawa ka ng imaginary enemy, gumawa ka ng kabibisihan ng mga kapatid para hindi sila makapag-isip. Opo, ganun lang po yan. Ewan ko, ba't hindi ma-figure out ni George Doug? So, kung nakikinig man si George, love pa rin natin siya. Dahil siya ay baka pa rin, umaasa pa rin. Takot lang siya sa heaven and hell. Sa hell pala, sorry. Wala palang takot sa heaven. Takot siya sa hell, kaya hindi siya makaalis sa church niya. Opo. Pero if you try to get out, Brad George, makakita mo, masaya pala ang buhay. Yung freedom ay hindi pala masama. Lahat kami umalis na free kami. Does it mean gagawa kami masama? Hindi. Illogical po yun. Pero since naman si George, milestone follower ko, baka naman may napupulot din siya sa atin kahit pa paano. Otherwise ay binlock na tayo niyan. So at the start of this live, sabi ko, illogical po yung magpapakain ka ng lechon, baboy. Masama pa sa kalusugan. At pagkaing napapanis po yun, Brad George. Doon tayo sa pagkaing hindi napapanis. I'm a rider. Legit pala. Talaga. Yung mga kapatid, wala po munang uuwi. Mahalaga po tayong pag-uusapan. Opo, sinasara po yung pinto. Kala ko sa lokal lang namin ginagawa yon. Sa lahat pala. Sa mga second floor. Palagi nasa second floor ang mga lokal dahil mas mura po sa second floor. Mas mura na nga, hindi pa makabayad. Yung lokal namin noon, 2 months hindi nakakabayad. Ang ending,
nagtutulong-tulungan mga officers. Sino nga bang magbabayad? Pag hindi binayaran, walang pagkakatipon. Oo. Kawawa naman sila. Ang hirap din mga humingi sa mga dalo-uwi na kapatid na may trabaho lang. So, dapat may pondo na yan eh. Dami tayong pera sa taas eh. Diba? Anyway, ganun ba ang Diyos? Oo, pinagdarenta niya lang yung mga anak niya. Ibig sabihin, hindi kanila. Ang sabagay, no, sa sanlibutan daw yung sa mga hindi kapatid, yung sanlibutan or sa jablo, ganyan. So, magre-rent na lang ang mga tinawag ng Chris. Bellona, agnostic na si George Doug. Hindi niya lang alam pa. Nag-i-invite pa ng Fiesta ng Diyos nila kanina. Kailan daw ako mag-Fiesta ng Diyos? Oo. Sabi ko, ang papangaral ko ay kung ako ay delulu, yung pagkain hindi napapanis. Siya lang ang agnostic na nandun pa rin sa loob. Pero okay lang. Kung gusto niya, yun ang trip niya. Oo. I'm a rider. Ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Kaya lalabas ka talaga para makita ang katotohanan. Opo, get out of the box. Oo. Yung iba gusto sa box. Rice in a box. Nagutom tuloy ako. Layo-layo. Mga zoom out ka ng mala intergalactic dun sa punta kang Mars. Tapos i-zoom out mo yung Earth o sa buwan. Ganun po mag-zoom out. Labas sa kahon. Alamin mo ang mga history ng Anunnaki. Diyan mo po makikita ang katotohanan, ang buong katotohanan. Dahil kung naka-zoom in ka, sabi ni Dr. Randy Bellona, Delos, ay para kang nakatingin sa elepante. Ang tingin mo, elepante, yung hita ng elepante. Balat lang yun eh. Hindi mo nakikita yung buong elepante kasi masyado kang naka-zoom in. So, labas-labas po tayo. Punta po tayo sa outer space, sa intergalactic. At makikita nyo po, yan ay gawa-gawa lang ng tao. At pag nanais lang ng tao na siya ay maging immortal. Dahil tayo ay mga mortal beings. At yung mga story doon sa Epic of Gilgamesh. At kahit sa Bible, no? Yung mga namamatay, binuhay na mag-uli. Si Lazarus. Ang ending niyan, patay ulit sila. Oo. So, merong pansamantalang pagkabuhay. Yun yung hope. So, ang Bible po ay hindi siya literal. Story lang yan. Wala namang nabuhay sa patay. Oo. So, take the moral of the story. At makikita mo, ang ending palagi, patay pa rin ang tao. So, in search for immortality, kahit yung sa Genesis, we lost the tree of life. Oo, at may suffering. Yung sumpa ng Diyos doon, suffering, truth ng life yun eh. Parang Buddhism, may suffering kasama sa buhay yun. Yun yung journey natin. Opo. So, natatawa na lang ako sa mga nag-i-interpret ng Bible na literal. Mental gymnastics ka dyan. Oo, kung paano mo gagawing legit. Allegory lang po yun eh. Search nyo, allegory. It means story lang yon na kapupulutan ng aral. Opo. At may mga nauna pang kasulatan. So, ang ending niyan ay we are humans. Tayo ay mortals. And mahalin lang natin ang kapwa at i-enjoy natin ang buhay. Opo. Kasi pag hinaluan mo ng Diyos ay wala namang confirmation. Gusto mo siyang sambahin, nagpapasamba pa siya in the first place. Hindi naman, di ba? Oh,
Eh, sabi nila, grateful lang sila, sumasamba. Okay, that's good. Pero live your life. Huwag mong sayangin sa pagsamba sa Diyos ng Israel. Kasi kung may Diyos, no, hindi yun eh. Tingin ko lang, opinion ko lang. Dahil malupit yung Diyos ng Israel. Patay kung patay. Oo. And I'm a rider. Ang daming artifacts na walang sagot mula sa Bible. Mga sinaunang tao na matanda pa sa Ebat Adan. Mga sinaunang teknolohiya na natutuklasan na mas matanda pa sa panahon nila Moises na hanggang ngayon walang sagot. Mga kasulatan na mas matanda pa sa Biblia. Opo. Yung Noah's Ark lang Nasaan na yun? Wala naman. Hindi na makita kasi story lang yun. Merong isa, yung si Ron. Kalimutan ko ang apelido, no? May nahukay daw. Fake yun. Oo. Fake yun. O kaya iba yun. Hindi yun yung Noah's Ark. So, kunin mo lang yung moral ng story ng Noah's Ark. Na ang moral nun, tayo ay may pag-asa after the flood. Yun yung mga sufferings. At tayo ay bibigyan ng chance ulit ng Diyos. Yun lang yung as simple as that. Huwag natin stressin ang sarili at accept natin ang mortality natin. Tayo mamamatay. So, life is short. Let's do it right. Opo. Banal-banalan, Biblia, pero kung makasabi sa kapwa tulad namin, mga tanga daw, bobo, hindi ka nakikitaan ng pagiging Kristiyano. Mas Kristiyano pa yung hindi Kristiyano. Apo, tama ba yan? Sige, nandito po ang akin live dahil napapagod na ako. Shoutout na lang po sa mga nandito. Tatay Gary, andyan, nakita ko kanina. Belona, I'm a rider, at iba pa. Thank you, Dex Stone Gal, Kalataw. Shoutout sa inyo dyan sa may mga nag-comment. Desa Igop, George Doug, and The Herd Truth. Good day sa inyo. Enjoy your day, guys. See you tonight. Live tayo ng mga 9 or 10. Okay, have a great day, guys. Bye.